Matapos ang nagdaang Student Government Elections 2024, opisyal nang iprinoklama ang mga bagong leader estudyante ng Bulacan State University sa E-Library Amphitheater ngayong Lunes, ika-29 ng Abril. Sa nagdaang 2 taon na iisang partido ang namumuno sa konseho, pamumunuan na ngayon ng 2 magkabilang partido ang 2 pinakamataas na posisyon sa BULSU Student Government. Hinirang bilang presidente si Queenie Quintero mula sa BULSU 1 na nagtamo ng 12,117 votes kumpara sa 10,097 votes ni Yeso Cruz ng Katipunan Student Movement o Kasama. Magiging katuwang niya ang bagong halal na vice-presidente na si Catherine Reyes mula sa Kasama na nakakuha ng 11,063 votes laban sa 10,924 botong nakuha ni Rica Mendoza ng B1. Sa hanay ng mga senador, wagi mula sa partidong BULSU 1 sina Lovelace Ramos mula sa College of Criminal Justice Education, Elijah Canlas at Owa Bautista ng College of Arts and Letters, Leo Hernandez mula sa College of Education, at sa pangalawang pagkakataon na si Rosenda De Jesus ng College of Hospitality and Tourism Management. Wagi rin naman ang 2 senador mula sa Kasama na sina Coco Caparas ng College of Arts and Letters at Iska Sare ng College of Education. Bukod sa isinagawang halalan noong ika-19 ng Abril, maitatagad na rin ang revisyon ng Student Government Constitution and Bylaws matapos nitong makakuha ng 14,901 boto mula sa ikinasang plebisito. Ayon kay Vice President Catherine Reyes, nananatili ang kanyang pananaw na dapat ikinonsulta itong maigi hindi lamang sa SG kundi pati na rin sa masang estudyante. Yung nilalaman ng SG Constitution hindi lang naman about sa mga SG officers natin, bagkus sa ating mga constituents din. Isinalaysay naman ni President Queenie Quintero na isa umanong pribilehiyo ang maging unang pangulong maninilbihan sa bisa ng bagong Constitution and Bylaws. We promise na bago pumasok ang school year ay alam na to lahat ng students para mas aware sila na kung ano yung mga nabago. And ayun, aasahan din na magiging maayos yung implementations nito sa ngayong taon. Sa unang pagkakataong nagamit ang tapat website para sa online hybrid na halalan na itala ng University Commission on Student Elections ang pinakamataas na election turnout ng SGE na may 58.27% voter turnout o 23,522 votes out of 40,365 eligible voters. Mas mataas ito ng 20% kumpara sa election turnout ng SGE 2023 na nakapagtala lamang ng 38.25% o 15,557 votes out of 40,672 eligible voters. Para kay UCSE Chairperson Jeremy Roque, bagamat nagkaroon ng problema sa unang paggamit ng tapat website sa unang 7 oras ng eleksyon, agad itong sinolusyonan ng komisyon. Nagkaroon ng system restart for 15 minutes na naging witness din dito ang 2 partido kasama ang representative ng Plaridel Guild. Tinitingnan pa rin natin itong kumbaga silver lining para mas ma-improve yung future ng student elections sa loob ng Bulacan State University. Sa kabilang banda, hiningi ng publikasyon ang pananaw nila Reyes at Quintero ukol sa nagdaang petisyon ng Kasama BULSU hinggil sa paggamit ng BULSU Hostel ng partidong BULSU 1. Binigyang linaw naman ito ni Reyes na ang nilalaman ng petisyon ay tungkol sa pag-endorso ni outgoing SG President Ariana De Jesus bilang standard bearer ng BULSU 1 noong taong 2023, bagay na nakitaan ng panig ng Kasama ng conflict of interest. Parang nakita lang din talaga namin na ginamit yung powers niya sa pag-endorse under ng SG and syempre sa party din nila, so parang beneficial sa kanila. Bagamat di naman natin sinasabi na bawal kayong gumamit ng hostel, ang pinapoint out lang natin dito is yung paggamit nila din na naka-under pa sa SG or sa OSR, sa pagpirma. So, ayun. Batay kay Quintero, dumaan naman umano sa tamang proseso ang naging pagdinig ukol sa nasabing petisyon ng Kasama. At yung results din naman na yon na pumayag din naman yung 2 partido na itaas na yon na hindi na hawak ng OCSE. So we must accept the decisions na nanggaling naman talaga sa na inasusin naman talaga yung bawat levels ng complaints ng KSM. And in-acknowledge din naman yun ng BULSU 1 at hinintay na maresolba talaga ng maayos at sa tamang paraan.
Samantala, ipinahayag ni na Vice President Kath at President Queenie ang kanilang mga plano para sa kanilang magiging termino. Ayon kay Reyes, pananatilihin ng kanilang konseho ang palagiang konsultasyon para sa mga local student council upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa bawat kolehiyo. Ayun, challenging lang talaga yung magiging role or magiging takbo ngayon ng SSC natin since ayun nga, magkaiba kaming partido galing. Pero syempre, mag-work din naman kami together para sa ating mga kapabulsuans. Pinadama naman ni Quintero na bagamat iba't ibang partido at prinsipyo ang kanilang pinanggagalingan, makasisiguro umano ang mga bulsuans na magkakaisa sa mga desisyon ang mga bagong halal na mamumuno sa pamantayan. Pagpapatuloy natin yung pinangako natin sa students sa mga platform, which is the kolektibong bulsu ratification of services, progresibong budget prioritization act, at transformatibong paghihinang ng mga kakayahan ng bawat bulsuans. So, we will make sure na yung decisions namin ay mag-meet sa gitna na para sa ikabubuti ng students lagi. At hindi ko rin naman nakikita na hadlang na sa dalawang partido galing yung dalawang ulo. Kasi for the starts, we serve for the students and not for the party. Sa ating mga napakinggang plataforma at adhikain, hangad nating matugunan ang mga tunay na suliranin at pangangailangan ng bawat bulsuan. Inaasahan ang mga bagong halal na leader estudyante na tumupad sa kanilang mga ipinangako at tumindig para sa masang estudyante. Ako si Faith Raimundo para sa Siwalat, Pacesetters SG Election Coverage. Matapos man ng election season, umpisa pa lamang ito ng ating pangongwestiyon, pakikisangkot at pagsisiyasat para sa isang tapat at bukas na konseho.